Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang katabi natin ng good evening. At tayo po ay minsan pa nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ito na makapagdiwang muli tayo ng banal na misa. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin ng malakas, "Thank you, Lord." Alam niyo ho, tunay na biyaya yung makapagsimba pa rin tayo. Sa dami-dami ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon, sunod-sunod, sabay-sabay, yung pong makapagsimba tayong muli ay tunay na biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Alam mo natin yan. Gratitude. Yan ang tema ng mga pagbasa natin ngayong linggo. Gratitude. Sabi ko kay Father Marty sa aking kaklase, ang gusto ko sanang ibungad sa inyong pagbati ay Merry Christmas dahil sa aking suot, no? Papunta na sa Christmas tree yung suot ko ngayon, no? Ito po ay regalo sa akin ng aking dating parish priest, si Father Ed Corosa. Ito ang aking ginamit sa aking unang misa pasasalamat. Sa aking Thanksgiving Mass, dun sa aking lupang tinubuan ng Our Lady of Fatima Parish sa Bacood sa Santa Mesa. Doon ho ako lumaki, naging sakristan. At siya ang aking parish priest nung ako ay inordinahan. Kaya thank you, yun ang tema natin sa linggong ito. At tunay nga namang pasasalamat. Ang tawag natin sa misa ay Thanksgiving. Bawat misa. Pasasalamat natin na sa kabila ng marami, sunod-sunod na pagsubok, problema, kahirapan, nakakaya pa natin. Nakakaraos pa rin tayo. Sinong hindi makapagsasabi ng thank you, Lord? You know? Thank you, Lord. At kagaya ng sinabi ko ho, ang linggong ito o ang araw na ito, October 11, kasi anticipated Mass na po ito for the 28th Sunday in Ordinary Time. Pero October 11 pa rin. 17 years ago, kami pong 7 magkakabatch, 2008, ay naordinahan ni Cardinal Rosales. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos ngayon, 17 years of being blessed, being broken, and being shared by the Lord for you. Kaya yung ginagawa ho namin sa misa, ano ho ang aking kaklase ngayon si Father Marty Marcelo ay isang dakilang liturgist. Palakpakan ho natin si Father Marty. Alam niyo po, pagbigyan niyo na ako, gusto kong bumawi sa kanya. Kasi kaninang umaga, nakikon-celebrate ako sa kanya. Alam niyo, tradisyon naming magkaklase, 7 kami. Pero kami po yung 2 graduate ng San Carlos Seminary. Kaya nga ho, nung kami naging pares, sabi namin ni Father Marty, suportahan naman natin. No? Hanggat maaari, 7, pero tayong 2 taga San Carlos, pag nagmisa ka ng umaga, sa gabi ako, attend tayo sa isa't isa. No? Pag umattend ako sa umaga, siya sa gabi. Pag ako sa gabi, siya sa umaga. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagkasabay kami, naging busy, para kami nag-cool off. Kaya kaninang umaga, tuwang-tuwa kaming 2. Dahil muli kami nagkasama sa isang pasasalamat. At grabe ang pinagagawa niya sa akin kaninang umaga. Sabi ko, mamayang gabi, humanda ka. Babawi ako sa iyo. Si Father Marty po ang priest ngayon ng mission station ng St. John Paul II, yung dating Villa San Miguel sa may Shaw Boulevard. At kami ho ay 17 taon ng sinasabi ko sa inyo kanina, binabasbasan, pinatitibay at inaalay ng Diyos para sa inyo. Ito ang tunay at sobra naming ipinagpapasalamat kaming mga pare, kasama si Father Marbs. Ito yung sobra naming ipinagpapasalamat sa Diyos na kami ay ginawa niyang pari. Please, gawin niyo rin po kaming pari ng Diyos. Pari pa rin ng Diyos at pari lamang ng Diyos. At katulad po ng napakagandang mga pagbasa ngayon,
Sa unang pagbasa, katulad po ni Naaman na pinagaling ng Diyos, pinagpala, samahan natin ng pananalig, samahan natin ng paninindigan ang pasasalamat sa Diyos. Alam niyo, lahat gagawin ng Diyos para lang manatili tayo sa Kanya, para hindi natin siya ipagpalit. Hindi seloso ang Diyos, pero gusto ng Diyos, siya lang. Gusto ng Diyos, sa Kanya ka lang. Kaya magandang tanong ito. Hindi lang ho kami. Ito'y tanong sa ating lahat. Sa dinami-dami ng mga nangyari na sa buhay mo, sa dinami-dami ng mga pagpapala ng blessings, at sa dami rin ng mga challenges at pagsubok, sa Diyos ka pa rin ba? Sa Diyos ka lang ba? Ang hirap po talaga mag-celebrate nowadays. Dahil sa dami ng mga pagsubok na nangyayari sa bansa natin. Parang ang hirap mag-celebrate. Pero pag pinapanood ko po, may mga bisita ho tayong taga-media. Pag pinapanood ko po sa balita, yung mga kababayan natin na naiipit, lalo na dun sa lindol, ano po ang napansin ninyong sigaw nila? Isa lang. Sa Bisaya man, sa Tagalog man, isa lang ang sigaw nila. Diyos ko po, Ginoo, Lord, tama na. Lord, iligtas mo kami. Tinanong ko po ito kahapon Gusto ko itanong sa inyo, sino po sa inyo dito ang tapos nang mag-birthday sa taon na ito? Taas ang kamay. Yung mga nag-birthday na, taas ang kamay. Wow. Belated, congratulations. At least nakapag-birthday na kayo. Ha? Totoo yun. O, sino dito yung mga magbe-birthday pa lang kagaya ko? Hindi naman sa nagpo-promote ako na Wednesday birthday ko, ha? Sino dito yung mga magbe-birthday pa lang? Taas ang kamay, mga magbe-birthday. Sa mga magbe-birthday pa lang, magdasal tayo mabuti. Na sana umabot tayo. Alam niyo, puwera biro. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari pa. At kailan tayo tatawag ulit? Ano ang sabi ng mahal na ina? Ano ang tinuturo ng mahal na ina ng Santo Rosario ngayon? Isa lang naman ang pakiusap niya tuwing magpapakita siya. Isa lang ang pakiusap niya, repent and pray. So kailan tayo magpe-pray ulit? Kailan tayo sisigaw ng Diyos ko? Kailan tayo tatawag ulit ng matindi sa Diyos? Pag naipit na rin tayo. Pag nagipit na rin tayo. Pag may cancer na rin tayo. Pag may malubhang sakit na rin tayo. So kailan? Sa Diyos ka pa rin ba? Pagdasal nyo kaming mga pare, na sana hanggang huling hininga namin, pari lang kami ng Diyos, hindi ng kung sino-sino. At hindi ng kung para sa ano. Pray for us. Make us only and always the priest of God. Kaya maganda yung tinuturong halimbawa ni Pablo sa ikalawang pagbasa. Pagkatapos siyang patawarin, alam natin si Pablo, pagkatapos siyang patawarin ni Kristo, pagkatapos siyang tanggapin ni Kristo, pagkatapos siyang pagpalain ni Kristo, anong ginawa ni Pablo? Naging matapang at matibay siyang alagad ni Kristo. Sabi ng ikalawang pagbasa, hindi niya ikinatakot, ikinahiya na ipangaral ang mabuting balita. Mga kapatid, hindi nanunumbat ang Diyos, pero inaasahan tayo ng Diyos. The best way to be grateful is to be generous. Kaya saan nagmumula ho? Alam nyo, salamat kapag kami ay napupuri nyo ho. Pero siyempre, pag anniversary namin mga pare, pag magbe-birthday kami, wala kayong ibang masasabi, kundi puro kagandahan. Puro kabaitan namin. Kaya kinakabahan ako
Si Lord naman, pinagdikit yung anniversary ko sa ka-birthday ko. Di mo lang binigyan ng allowance. Kaya ho kami nakakagawa ho ng kabutihan, ng pagtulong. Saan nagmumula ito? Sa awa, sa kabutihan ng Diyos para sa aming mga pari na ipinagpapasalamat namin. May kasabihan ho tayo, ito naging pinanood namin ito nung nag-aaral pa kami sa seminaryo. Lumang pelikula. Pero tinan nyo man ang impact sa amin. Pay it forward. Bilang pari ho, alam nyo nakakatuwang makarinig at kahanga-hangang makarinig ng mga sagot ng mga taong nagbibigay, nagdodonate, tumutulong, dahil guminhawa na o kahit kinakapos pa. Pag tinatanong ko, nagbigay ka pa, nangangailangan ka nga. Ang laki naman ang binigay mo. Isa lang ang nakakahangang sagot nila. Father, nagpapasalamat lang. Nagpapasalamat lang po. Hindi dahil sobra-sobra na sila, kundi nagpapasalamat lang. Gratitude will always be the best attitude. Gratitude. Hindi ba yan ang hinanap lang ni Kristo sa 10 ketongin sa ebanghelyo natin ngayon? Yun lang naman ang hinanap niya. Nasaan ang pasasalamat ng mga taong pinagaling at niligtas niya? Hindi siya naghanap ng hiyawan, ng palakpakan. Hindi siya naghanap ng handaan. Oh, by the way, yung handa ko po mamaya, 2-in-1 na yun ha. Anniversary at pang-birthday na rin ho yun ha. Pero yung regalo, please, paghiwalayin ninyo. Si Kristo hindi naghanap ng handaan. Yung mga termino natin, pagkatapos nating tumulong, dito nagsisimula yung pinagpipiestahan natin ngayon. Pagkatapos nating tumulong, ano yung biro natin? Yun lang. Wala bang ano dyan? Wala namang hinanap na anong alay si Kristo. Pasasalamat lang. May kasabihan, gratitude is the memory of the heart. Gratitude is the memory of the heart. Kadalasan, paghanga ang binibigay ng isip. Pero pagkilala ang binibigay ng puso. Kaya siguro ito ang ginawa ng ating patron. Ito ang ginawa ni Maria. Nung sobra siyang nalulungkot sa nangyayari sa anak niya. Nung sobra siyang natatakot sa nangyayari sa anak niya. Nung hindi niya maunawaan ang nangyayari, isinapuso niya ang lahat. Isinapuso. We are always happy kapag nakakaalala ho kayo. We are always at peace. Nakakapagod, oo. Masakit din minsan. Pero yung makaalala kayo, sapat na. Sabihin niya, Father, thank you. Pero ito po matagal na itong kwento. Pero ulitin ko, huwag niyong gagawin ito. Siyempre, kami sa dami nang nangihingi ng prayer sa amin. Sa totoo lang po, patawarin niyo kami kung minsan. Pag may lumalapit, Father, thank you dun sa prayer, answered prayer na. Ay, talaga po, thank you, congrats. Ano bang dinasal ko dun? Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Lahat ng pinagdadasal ko. Pero may isang pare, ito kwento ng pare, kinabahan siya. Kasi biglang may sumigaw na babae, Father, buntis ako. Naku, nagtinginan yung mga tao. Father, thank you for the baby. Naku po, nagtinginan yung mga tao.
Kaya kapag po natupad na ang hinihingi niyong dasal, lalo na yung magka-baby, huwag niyo na kaming balikan. Okay na. Mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, sama-sama nating ipagdasal ang lahat-lahat ng mga nangyayari sa buhay at sa paligid natin. Puwera biro, hindi natin masasabi kung ilang birthday at anniversary pa ang darating. Ipagdasal natin. Huwag niyong maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Minsan may magsasabi sa akin, Father, wala na talaga tayong magagawa. No. Mary gave us the most powerful thing to do. Pray. And every time we celebrate the Eucharist, we have the most powerful weapon. As Saint Padre Pio would say, no one wins the battle without prayer. Ipagdasal natin ang lahat. Mapabiyaya man o problema, mapagkaginhawaan man o kahirapan, ipagdasal natin. At huwag tayong makakalimot lumingon. Huwag tayong makakalimot magbalik tanaw sa mga aral na dapat isaulo at sa mabuting asal na dapat isapuso. We are always thankful sa lahat ng blessings. And my dear friends, when you count your blessings, do not forget to count yourself in. Buhay ka pa. Biyaya ka pa rin ng Diyos na dapat naming ipagpasalamat. Amen.